Ang ating pong magiging topic ngayon ay bihira lang itong maging topic, pero gusto ko siyang i-share sa inyo tungkol sa ating Panginoong Hesus. Ano po? Sapagkat ang ating Panginoong Hesus ay kinikilala natin bilang tagapagligtas. At the same time, siya rin ay Diyos na nagkatawang tao. Nga lamang, sa ating pong kapanahunan ngayon ay marami na ang hindi naniniwala na si Jesus ay isang tunay na Diyos. Ang ilan naniniwala na siya ay isang Misaya, pero hindi siya Diyos. Ang iba naman naniniwala na siya ay isang mabait na tao, isang historical figure na namuhay sa ating kasaysayan, pero hanggang doon lang. Parang moral teacher lang siya, mabait na tao, at hindi siya kinikilala bilang Panginoon o Diyos. Ngayon po ay gusto ko pong i-share sa inyo ang ilang mga bagay kasi minsan nagkakaroon ng kalituhan pagdating sa kalagayan ng ating Panginoong Hesus. Madalas ay sinasabi ng ilan, kung si Jesus ay Diyos, bakit siya napapagod? Kung si Jesus ay Diyos, bakit siya nagugutom? Bakit siya pinagpawisan na parang dugo na nga yung lumalabas sa kanya? Bakit ang sabi ng Bible, merong tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Jesus? Madalas ganun at kanilang sinasabi, si Jesus ay hindi isang tunay na Diyos. Ano po, parang ganun palagi yung ating napapakinggan. Pero gusto kong sabihin sa inyo, para tayo po ay hindi malito at maiwasan po natin yung pagkalito, ito lang yung tatandaan natin. Every time na tayo po ay makakabasa ng text sa Bible patungkol sa pagiging tao ng ating Panginoon or sa kalagayan ni Jesus, lagi nating tatanungin, yung text ba na ito ay patungkol sa kanyang likas bilang Diyos o bilang tao? Sabi nga ni Max Hatton, does any particular verse apply to the nature of Christ or does it apply to His position? So tanungin natin, ano bang pinag-uusapan doon sa verse na yon? Sabi pa niya, if this rule is applied, a lot of seemingly difficult passages will be seen to provide little cause for concern. So kapag naintindihan natin yon, ay hindi na natin magiging masyadong concern yung bagay na yon. So ngayon gusto kong i-share sa inyo na ang katangian ng isang tunay na Diyos ay katangian din ng ating Panginoong Hesus. Una, ang tunay na Diyos ay manlalalang o creator, manlilikha. Ang sabi ng Jeremiah chapter 10 verse 11 hanggang 12, kaya't ganito ang inyong sasabihin sa kanila, ang mga Diyos na hindi gumawa ng langit at ng lupa ay malilipol sa lupa at sa silong ng mga langit. So dito maliwanag na kapag merong nagpapakilala na siya ay Diyos o yung Diyos na pinapakilala sa atin ay hindi tagapagligtas o hindi tagapaglikha, ang sabi diyan ito'y malilipol. Siya ang gumawa ng lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sang-ayon, ito pa rin, sa verse 12. Siya ang gumawa ng lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na nagtatatag ng sanglibutan sa pamamagitan ng kanyang karunungan at sa pamamagitan ng kanyang kaunawaan ay iniladlad niya ang kalangitan. So ang tunay na Diyos, Creator, siya yung nagladlad ng lahat ng bagay dito sa lupa. Alam niyo, meron pa nga ibang katanungan, saan naman galing ang Diyos kung siya yung tagapaglikha? Sino yung naglikha sa kanya? Di ba? May mga ganyang pilosopong mga katanungan. Sabi pa sa Isaiah 44 verse 24, ganito ang sabi ng Panginoon, ang inyong manunubos at nag-anyo sa iyo. Ano daw? Ang Panginoon ay manunubos, siya ang nag-anyo sa atin mula sa sinapupunan. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon na gumawa ng lahat ng bagay na mag-isang nagladlad ng mga langit na naglatag ng lupa. Sinong kasama ko? So yun yung katanungan dito. Ang sabi ng talata, ang Panginoon, siya yung gumawa ng lahat ng bagay. Nagladlad ng langit at ng lupa. Dito naman sa Awit, chapter 86, verse 10, sapagkat ikaw ay dakila at gumagawa ng kahanga-hangang mga bagay, ikaw lamang ang Diyos. So base dito sa mga talatang ito, ang tunay na Diyos ay Creator. Manlilikha. Siya yung naglikha sa langit at lupa, siya ang naglikha sa atin. Ang tanong ngayon, eto bang partikular na katangian na ito ay makikita sa ating Panginoong Hesus? Ang sabi ng Colossians chapter 1 verse 15, siya ang larawan ng Diyos, ito po ay si Hesus,
na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. Verse 16, sapagkat sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na di nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga Panginoon, maging mga pinuno o may kapangyarihan, lahat ng bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. So anong sinasabi ng talata sa atin? Si Jesus daw, siya ang lumalang, siya ang gumawa ng lahat ng mga bagay dito sa lupa. At kung wala siya, hindi malilikha ang anumang bagay. Hebrews chapter 1 verse 2. Sabi rito, subalit sa mga huling araw na ito ay nagsalita siya sa atin sa pamamagitan ng anak, na kanyang itinalagang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan niya'y ginawa ang mga sanlibutan. Ano daw? Sa pamamagitan ni Jesus, ginawa ang mga sanglibutan. So dito sa talatang ito, makikita nating malinaw kung ang tunay na Diyos ay creator at si Jesus ay creator, therefore, si Jesus ay tunay na Diyos. Ano po? Pangalawa na gusto nating makita, binabanggit sa atin ng Bible na yung una at huli o yung Alpha at Omega ay tinatawag na Diyos sa Biblia. Sabi ng Isaiah 44 verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon, ang hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Ano daw? Yung una at huli, Diyos. Liban sa Kanya, wala nang iba. Isaiah 41 verse 4, sinong nagbalak at nagsasagawa nito na tumatawag ng mga salinlahi mula ng pasimula? Akong Panginoon, ang una at kasama ng huli, ako nga. Diba? Ako ang una at siya rin ang huli. Ngayon, ang tanong, ito bang title na ito, first and the last, ay title din ba ni Jesus Christ? Tingnan natin. Tingnan niyo po sa inyong mga Bible, Apocalypse 22 verse 13. Sabi diyan, ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. 22 verse 16. Akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at ang supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Ano daw? Sino daw yung nagsasalitang Alpha at Omega? Si Jesus. Apocalypse pa rin, 21 verse 6. At sinabi niya sa akin, naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinumin ng walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Verse 7, ang magtagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito at ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Di ba? Ang linaw? Na ang Alpha at Omega ay isang tunay na Diyos. Meron pa, Apocalypse pa rin, 1 verse 8. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, na siyang ngayon at ang nakaraan at ang darating, ang makapangyarihan sa lahat. Nang siya'y aking makita, verse 17, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit, ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Verse 18, at ang nabubuhay. Ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman. Ang sabi kasi ng ilan, yung verse na yan, para yan sa Ama. Yung una at huli dyan sa chapter 1. Kaso hindi po pwedeng maging patungkol ito sa Ama. Bakit? Ang sabi rito sa 18, at ang nabubuhay, ako'y namatay. At tingnan mo, ako'y nabubuhay. So, alam natin, isa lamang sa tatlong persona ang namatay at muling nabuhay. Yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. At ang sabi pa diyan, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So sa madaling salita, ang ating Panginoon, siya ang Alpha at ang Omega, siya ang una at ang huli, siya ay isang tunay na Diyos. Isa pang bagay na gusto kong makita, siguro 3 punto lang ang gusto kong ibahagi sa inyo na nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Una, siya ay Creator. Pangalawa, siya ang Alpha at ang Omega. Yung pangatlo,
ay itong sinasabi ng Bible na ang tunay na Diyos lamang ang dapat nating sambahin. Ngayon, kung si Jesus ay sinamba or tumanggap ng pagsamba, sa makatuwid si Jesus ay isang tunay na Diyos. Yun po yung argumento na gusto kong makita natin. Una, sabi po ng Exodus chapter 34 verse 14, sabi rito sa King James, "For thou shalt worship no other God." Huwag daw tayong sasamba sa kanino sa ibang Diyos. Huwag tayong sasamba sa ibang Diyos. For the Lord whose name is jealous is a jealous God. Ang Diyos pala natin ay mapanibughuin, seloso. Ang sabi naman ng Isaiah 42 verse 8, "I am the Lord, that is my name, and my glory will I not give to another, neither my praise to graven images." Hindi daw niya ibibigay yung pagpuri sa kanya doon sa mga imahe. Ngayon, ang sabi rito sa Matthew chapter 4 verse 10, pag tinignan po natin yung senaryo na si Jesus ay dinala sa ilang ng Holy Spirit, andon din si Satanas. Ang sabi rito sa verse 10, sumagot sa kanya si Jesus. Kasi tinutokso ni Satanas di ba? Tinutokso ni Satanas si Jesus. Ang sabi ni Satanas, "Oh, sambahin mo ako. At ibibigay ko sa iyo yung mga bagay na ito." Alam niyo, ang sabi ni Jesus sa kanya sa Matthew chapter 4 verse 10, sumagot sa kanya si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sambahin mo ang Panginoon mong Diyos." So, ang sasambahin lang dapat ay ang Panginoong Diyos. Ngayon, pagdating po rito sa Gawa 14, verse 15, yung mga tao o yung mga apostol ay hindi po sila dapat na sambahin. Pansinin nyo sa Gawa 14:15, sabi rito, "Mga Ginoo, bakit ninyo ginagawa ang mga bagay na ito? Kami mga tao rin na gaya ninyo." Ano yun? Kasi nais na silang sambahin nung mga tao. "Nagdadala kami ng magagandang balita sa inyo upang mula sa walang kabuluhang mga bagay na ito ay bumaling kayo sa Diyos na buhay, na siyang gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat, at ng lahat ng mga nasa mga iyon." Pansinin niyo, ang mga apostol, nung sila ay gusto ng sambahin ng mga tao, ang sabi nila, "Huwag niyo kaming sambahin. Huwag niyong gawin yung bagay na ito. Kasi ang dapat lamang nating paglingkuran, dapat lamang sambahin, yung Diyos na buhay na gumawa ng langit at ng lupa, at ng dagat at lahat ng mga yon." Ngayon, sa Bible, nung ang isang angel ay balak sambahin ni John, sasambahin niya, sinaway siya ng angel. Sabi ng angel sa kanya, "Huwag mo ko sambahin." Sabi rito, Apocalypse 22 verse 8 to 9, "Ako si Juan, ang nakarinig at nakakita ng mga bagay na ito. At nang aking marinig at makita, nagpatira pa ako upang sumamba sa harapan ng anghel." Di ba? Nakita niya kasi yung angel Napakaganda ng angel. At nung kanyang nakita, siya ay sumamba sa harapan na nagpakita sa akin, sabi niya, ng mga bagay na ito. Ngunit, sinabi niya sa akin, ano ang sabi ng angel? "Huwag mong gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga kapatid na mga propeta at ng mga tumutupad ng mga salita ng aklat na ito, ang Diyos ang sambahin mo." So, ang sabi ng angel kay John, "Huwag mo ko sambahin. Ang sambahin mo, yung Diyos." Ngayon, tingnan natin si Jesus. Tingnan natin yung ating Panginoong Jesus. Ang sabi ng Matthew 14:33, "Sinamba siya ng mga nasa bangka na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Si Jesus sinamba nung mga kasama niya sa bangka. Matthew 28 verse 17, "At nang siya'y kanilang makita, ay kanilang sinamba siya. Subalit ang ilan ay nag-alinlangan." May ibang sumamba sa kanya, may iba naman ang nag-alinlangan. Pero dito gusto nating makita na ang ating Panginoong Hesus tumatanggap ng pagsamba. At maging sa aklat ng Revelation chapter 4 verse 11, ang Ama tumanggap ng pagsamba sa Revelation chapter 4 verse 11. Pagdating sa Revelation chapter 5 verse 12, si Jesus din ay tumanggap ng pagsamba. Ang sabi rito, na nagsasabi ng may malakas na tinig, "Ang kordero na pinaslang ay karapat dapat tumanggap
ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan, kalakasan, karangalan, kaluwalhatian, at kapurihan. So si Jesus, yung kordero, ay karapat dapat daw na tumanggap ng mga bagay na ito. So sa madaling salita, ang ating Panginoong Jesus ay tumatanggap ng pagsamba na ukol lamang sa Diyos. Sa madaling salita, si Jesus ay isang tunay na Diyos. Ngayon, ano naman ang application nito sa atin? Ano ngayon kung si Jesus ay Diyos? Ano ang ibig sabihin nito? Alam niyo mga kapatid, dito gusto kong makita natin yung napakagandang aral na makikita natin. Sapagkat kung si Jesus ay isang tunay na Diyos, at nung ang tao ay nagkasala, pwede naman sana na ang tao palitan na lang. Di ba? Nagkasala si Adan at si Eva, palitan ko na lang kaya ito para hindi na ako mahirapan. Di ba? Para hindi na ako mapako. Pero alam niyo, ang ginawa ng Panginoon, napakaganda. Sa halip na takasan niya yung problema, hinarap niya yung problema. Minsan tayo, pag tayo nagkakaroon tayo ng problema, parang gusto nating tumakas. Parang mas madali na lang magtago. Parang mas madali na lang huminto at ayoko na lang ituloy. Alam niyo, nung ako'y nag-aaral sa AUP, ako'y naging working student doon. Nung unang attempt ko, 2007, nag-work ako sa security. Nag-work ako dyan. Alam niyo po, nung nag-security ako, dahil ako ay apprentice walang bago pa lang, gabi ang training namin. Imagine niyo, darating kami doon sa headquarters, siguro mga alas 9, alas 10. Then magsisimula yung aming training, mga 11. And then tuloy-tuloy yan, magdamag yan. Yung, kung nakikita niyo yung Detweiler na library sa harap nun, meron yung dating fish pond eh. Tapos natuyo. Noong time namin, tuyo yun. Papagapangin kami doon sa ilalim. Para, kasama sa part ng training namin yon. And then magbabantay talaga kami, puyatan. At syempre, dahil ikaw ay apprentice, meron kang superior, dapat pag sinabing attention, attention ka rin. Pag sinabing tikas pahinga, dapat nakatikas kang ganon. Nung time na yun, sabi ko parang hirap naman ito. Parang alipin naman ako nito. Alam niyo, nung first attempt ko, dapat 2007, nagsisimula na akong mag-aral noon. Sabi ko, parang hindi ko kaya to. Hindi ko na lang tinuloy. Umalis ako. Alam nyo, sa isip ko noon, madali. Natakasan na lang yung bagay na yon. Pero gusto kong gusto kong mag-theology. Gusto kong mag-pastor. Kaya after a year, 2028, bumalik ako. Pagbalik ko, nag-working student ako, 2 work ang napasukan ko. First sem, doon ako sa housing. Pag may sira ang kisame ng bahay, kami ang mag-aayos. Pag may sira yung bubong, kasi dati abutan ko yung bubong doon, parang parang semento, yung patong-patong na gano'n, binabakbak namin yon. Tapos yung tiles nila, kakaiba, parang dinidikit lang. May rugby, tapos dinidikit, isa-isa, babaklasin namin yon. Pag sira yung bintana, kami rin yon. Pag barado, kami rin yan. Naalala ko, isang beses, barado talaga. Ang ginawa namin, tinatry naming maghukay sa may band. Kaso, maghukay malapit doon sa PVC pipe. Accidentally, tinamaan ng kasama ko. Nandun ako. Talagang sumahabog sa mukha ko yung laman nun. Kaya sabi ko, parang mas madali na lang huminto. Kasi unang attempt ko, hinintoan ko na. Nung pangalawa, nung naranasan ko yon, and then naranasan ko pa na hindi makakuha ng permit para sa final exam, sabi ko, Lord, ang kinuha ko namang kurso ay theology. Para magpastor, tapos hindi ako makapag-exam. Naalala ko noon, John Mark, naglalakad ako papunta ng dorm sa Daniel. Kasi medyo malayo yung dorm namin sa mga working. Umiiyak ako sa daan. Sabi ko, Lord, ang pinili kong kurso para sa'yo pagkatapos hindi ako makakapag-exam. Wala akong permit. Kaya ginawa ko, uwi ko ng Dasma. Pag uwi ko ng Dasma, sabi ko, baka sakaling may pera. Walang pera sa bahay. Hindi pa magkasundo yung parents ko. Pagtingin ko sa gate, parang may basag ng bote ha. Hindi pala silang magkasundo. Then, ang ginawa ko, punta ako ng Tagaytay kasi sa school, broken-hearted ka sa school eh. Pagdating sa bahay, malungkot din yung puso mo. Pagdating ko ng Tagaytay, nandun yung sweetheart ko,
Akala ko i-comfort ako. Hindi ko pa sinabi. Siyempre, hindi pa masyadong maraming unli load nun eh. 2 days lang yung unli load dati. Pagdating ko ron, usap kami. Sabi niya, pasok ka rito sa kwarto, may sasabihin ako sa'yo. Pagpasok ko ron, may nakita akong parang tula na nakasulat sa closet, sa gilid. Ano yan? Yan, ano yan? Break na tayo. Tayo, ang tindi So, alam nyo, nung time na yon, madali na lang sumuko. Tigilan ko na lang, mag-aral na lang ako ng iba. Sa DASMA, 1.5 lang. Pwede ka nang maka-enroll Sa NCST ako dati. Yun, pwede na yon. Pero alam nyo, sa halip na talikuran yung problema, talikuran yung kinahaharap nating suliranin, mas maganda harapin pala natin ito. Kasi kapag hinarap mo yan, doon mo mapapatunayan na ang Diyos hindi kanya papabayaan. Ang Diyos hindi kanya iiwan. Ang Diyos sasamahan kanya. Kung paanong ang ating Panginoong Yesus, nung nagkasala si Adan at si Eva, hindi niya na lang pinatay, hindi na lang niya iniwan, bagkos ginawan niya ng solusyon. Even at the cost of His own life. Di ba? Ang Diyos hindi naman mamamatay, pero ang ginawa ni Jesus, imagine Diyos siya. Imagine niyo, Diyos siya. Hari ng mga hari. Nagkatawang tao para sa atin. Ang sabi nga ng Bible, nang pasimula, siya yung berbo, siya yung salita. At ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos, lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya, at kung wala siya ay hindi magagawa ang anumang bagay na ginawa. Verse 14, at naging tao ang salita. Nagkatawang tao ang berbo, tumahang kasama natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng tanging anak ng Diyos. Puspos ng biyaya at ng katotohanan. Ang ginawa ni Jesus, hinarap niya ang problema. Nung hinarap niya ang problema, hindi niya ito tinakasan. Hinarap niya ito ng buong tapang. At alam nyo, last week, binabasa ko yung chapter 26, 27, 28 ng Matthew. Nire-remind ko yung sarili ko kung paanong namatay ang ating Panginoong Yesus. Alam niyo po, nung gabi na siya ay ipagkanulo, hinalikan pa siya ni Judas Di ba? Naalala niyo yun? Kaya nauso yung halik ni Judas. Kasi trinidor siya. Yung halik na yon ay mitya, simbolo na siya ay dadakipin ng mga Roman soldiers. At ang nangyari, nung siya ay dinakip, ano ang nangyari? Dinala siya kay Pilato. Pero bago siya idala kay Pilato, marami pang sinasabi yung mga tao sa kanya. Maraming nagpapanggap na mga accuser sa kanya, pero wala naman silang mapatunayan na mga accusation laban sa kanya. At ang ginawa ngayon ni Pilato, dahil sabi niya, wala namang kasalanan nito, pinadala niya doon kanino nga ito? Kay Herod. Sabi niya, ang jurisdiction naman yan kay Herod. Pinadala siya doon kay Herod. Pagdating doon kay Herod, bago siya iharap kay Herod, yung mga sundalo ni Herod, pinaglaruan muna. Yumuko muna sa kanya. Nilagyan muna siya ng robe. Tapos nilagyan din siya ng staff. Talagang kinukutya nila kasi ang pakilala, ito yung hari ng mga Hudyo. Then pinagmumura siya. Hinarap siya ni Herod. At habang kausap niya, nasabi rin ni Herod, wala naman tong kasalanan, kaya binalik siya kay Pilato. At alam nyo, yung ginawa sa kanya, sa ating Panginoong Yesus, naaalala ko sa aking binasa, yung staff, yung tungkod na binigay sa kanya, pagkatapos siyang paglaruan at kutsain, kinuha. Hinampas sa kanyang ulo. Pagkatapos, dapat ay korona, dahil nga hari ng mga hari, ang nilagay sa kanya, koronang tinig. Pagkatapos nun, binugbog siya, pinaglalatigo siya, sinaktan siya, at pinalakad siya hanggang sa Golgota. Dala-dala yung cross. Buti na may nasalubong siyang isang lalaki doon. Tinulungan siyang magdala. Pero sa kanyang paglalakad doon sa cross, hindi niya deserve yun. Kasi yung cross, hindi yan, ngayon, ang tingin, di ba, sa cross ay parang may kapangyarihan, diba? Pag, mga ganun pa, may nakita kong ito sa'yo. Pero noon, ang cross, ginagamit yan
bilang capital punishment sa mga pinakamasasamang tao noong 1st century AD. Imagine mo, ang ating Panginoong Diyos na nagkatawang tao, siya yung inilagay doon sa bitayan ng mga kriminal. Kung sa atin, di ba, bitay, kaya little injection. Sa kanila, cross. Kasi sa cross, wala talaga yon. Totally naked talaga yon. Hayag yung kanyang kahubaran doon. Pero tiniis ni Jesus yung mga bagay na yon dahil mahal niya tayo. Kaya nga ang sabi, ito siguro tayo mag-e-end sa 2 talatang ito, o sa 3. Sabi ng Romans chapter 5 verse 6, sapagkat nung tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon si Kristo ay namatay para sa masasama. Kita natin. Nung tayo mahihina pa, si Jesus namatay para sa atin. Verse 8, subalit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na noong tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Kaya ang sabi nga ng John 3:16, huling verse natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Imagine, ganun yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Ibinigay niya yung kanyang anak. Ganun din si Jesus, sinakripisyo niya ang kanyang buhay upang ang sino mang sasampalataya, sino mang lalapit sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya naman, sa gabing ito, nawa tayo na-remind sa ating ginawang pag-aaral na ang ating Panginoong Yesus ay tunay na Diyos. Nagkatawang tao. At dahil mahal niya tayo, ibinigay niya ang kanyang buhay para sa ating lahat. Pagpalain po tayo sa gabing ito.